Ayan, so welcome back po dito sa The Enrica YouTube channel. At mabilisan lamang po ating pag-uusapan. Ito po ay may kinalaman sa di umano na napipintong pag-aresto ng ICC. Kasi nga, di umano meron na raw talagang arrest warrant. So para nagiging accurate, ito pong spokesman ng ICC sa Pilipinas na si Trillanes parang nagiging spokesman na siya parang ganon. Ito si dahil mukhang accurate yung mga sinasabi niya at hindi nga daw po ito mapipigilan or pipigilan ng ating Justice Department. So nakakalungkot po yan dahil parang tila po talaga niloloko tayo nitong mga opisyalis natin tila lang pakiwari ko parang ganon, kasi nga sabi nila they won't cooperate pero hahayaan nilang lumapag dito at arestuhin, parang ganon ang mga litanya nito ni Secretary Rebulla at nakakalungkot po yan kung sakaling mangyari na hindi na nga po malayo, dahil ako nga po on my end din ako naniniwala sa mga sinasabi ng opisyal natin. Number one, sinabi nga ni Pangulong Bongbong na handa daw ang Pilipinas. In fact, meron 5,500 na flood control na naitayo. Pero nakita nyo naman, finact check ni Karina, baliwala po So ni isa walang gumana sa flood control na yon. So di natin alam po saan nakalagay yun maka yun di natin alam kung saan naitayo yung mga yun, di naman po dinetalye, di ba? So that's number one. So siguro kampante na tayo, hindi na nag-press con itong mga opisyalis natin dahil may flood control tayo Pero nung nangyari, di ba? Lumubog po ang pati na Senado pati sila nadali din ng pahana yan So pangalawa, yun na nga sinasabi na ICC na hindi tayo makikipagtulungan, di ba? We have functioning courts, di ba? Pero yan naman po naging litanya ngayon ng Justice Department. So pag nangyari po yan, para pong katraidoran na hayaan mo na mga dayuhan ay pumasok sa bansa natin para hulihin yung dating Pangulo. Bakit? Kasi nga nag-join forces sila dyan di ba? Para di kasi nila kaya ng talunin sa mga botohan dahil malakas po talaga mga Duterte, di ba? At pinagtatakan ko lang sa kabila ng mga kabit, paulit-ulit na ng mga hearing na yan. Ngayon, meron na namang hearing. Nakaupo ang Pangulong Duterte, may hearing. Nung wala na sa kapangyarihan at tila, ngayon, nakakaramdam ng panggigipit ngayon, Tila, detalyihin natin yan mamaya. May hearing din. So wala na pong katapusan, only hearing na So ito yatang hearing na to para sa akin Sa akin lang, parang ito, mind conditioning na ito. Para lang sa akin yan ang nangyayari. Para pag hinuli ang dating Pangulong Duterte, matatanggap ng mga Pinoy. Pero hindi po yan matatanggap ng karamihan. Kasi nga po, tatak pa rin po or nakatatak sa isip namin yung mga nagawa ng Duterte administration. Yung mga binakbakan niya para lang sa taong bayan. Dahil ang binakbakan niya noong araw, di ba? Yung mga malalaking negosyante na hindi nagbabayad ng buwis, yung mga droga, di ba? Ngayon, ang nangyayari sa kanila, kinakarga lahat Si Trillanes nagsampa ng kaso. Pero maganda nga yan, kinaso niya Tignan natin kung anong magiging kinalabasan niya So yun may hukuman tayo So bakit nyo hahayaan ng mga dayuhan na mag-judge sa atin, di ba? Lalo na sa Pangulo na minahal ng taong bayan hanggang sa huling survey mataas po at wala po nakakuha ng ganyan That is a record breaking at hindi yan makukuha ng ngayong administrasyon dahil puro kapalpakan na nga po nangyayari Masakit mang sabihin bilang bumoto sa administrasyon, yan po ang katotohanan. Yan na lang may mga nag-comment nga sa akin na mag-research daw mag-research. So ganyan ang trabaho ng administrasyon, kailangan mong i-research para malaman mo kung ano nagawa. Di na kailangan. Mismong kalikasan na nga nag-fact check
Ba't kailangan pang i-research? Sa bagay, yan po yung mga script no, ng mga trolls. Kaya intindi natin yan, no? You don't tell me kung anong gagawin ko, no? Alam ko nangyayari, 'di ba? Diyan sa lugar natin. May mga bagay na hindi naman natin kailangan sabihin na dito, no? Alam na natin yan. Hindi tayo pinanganak kahapon. Hindi po ba? So yan po yung mga balita ngayon na mukhang mangyayari po yan. Dahil nga di umano, may mga namataan na raw pong mga foreigners, no? No? Parang mga FBI, parang ganon yung nakikita dyan. So parang napapansin ko nga dyan, unti-unti, may mga preparasyon na gaganap, no? Para lang sa akin, ano, spekulasyon ko. Unang-una, binawasan na yung seguridad ng Vice Presidente dahil posible po kasing, ano yan maging hadlang yan Tapos ano pa, yung dami po ng pulis daw ngayon dyan, no? Tila ano na daw, no? Sa na ano natin kanina, parang marshal na daw di umano sa dami daw ng mga ano. So correct me if I'm wrong, mga taga Davao City, pangatlo po kayong city na nanonood sa akin. Ano pong sitwasyon dyan, no? Correct me if I'm wrong. Ano pong sitwasyon dyan? So yun lang man ko, no? At ako naman po, no? Di naman tayo, kumbaga, tayo po'y tumatanaw lamang, no, sa mga nagawa ng dating administrasyon, 'di ba, sa atin, dahil hindi natin makakalimutan, hindi kailangang i-research, no, yung kanilang mga ginawa dahil ito'y tatak, no, na sa atin, no. Kaya yun lamang ang ating punto de vista dito, 'di ba? Kung talagang malakas kayo sa tao at magaling kayo sa serbisyo, talunin niyo mga Duterte dahil nandyan na kayo kayang-kaya nyong gawin. So bakit hindi po ba mapagtakpan ng sangkatutak na ayuda na nakalaki na yung pagmumukha ng mga namimigay Hindi pa rin ba sapat? Kasi nga po, ibang action sa pakitang tao. Yun po yan Dama po kasi ng tao. Para po mga manliligaw yan, no? Ganun po yan. So kung magandang serbisyo sana gagawin nyo, kaso hindi bilyong-bilyong pondo ng flood control, tapos bandang uli papahain ng Maynila. So hindi po yan tatatak sa tao, no? Hindi po yan tatatak. Ang mga tumatak, ganda ng Boracay dahil na-rehabilitate yung Manila Bay, no? Ang ganda na, dating mabaho na puro basura. O ano pa, yung mga nagawa ng Duterte administration, record-breaking na surrenderies na mga gumagamit ng droga, di ba? So yun lamang po ang ating napag-usapan at muli maraming salamat po sa inyong panonood at magkita-kita po tayo sa susunod na content dito lamang sa Day and Day Ka YouTube channel. Muli maraming salamat po at stay safe po.